Isabel POV. Paika-ika akong naglalakad dahil sa laki na ng tiyan ko. Ilang buwan na lang at mangganganak na ako. Bahagyang ehersisyo naman ang palagi kong ginagawa, ayon na rin sa payo sa akin ng doktor. Kailangan daw talaga ang ehersisyo, para sa katulad kong malapit ng manganak. Minsan nakakatamad gawin ang bagay na iyon, lalo at mas madalas sumasakit ang tiyan ko. Pero dahil ayaw kong mapag-alitan ni Rigor, ginagawa ko pa rin iyon. Speaking nga pala of Rigor, finally naging chef na pala siya sa restaurant na kanyang pinagtatrabahuan. Dahil nga magaling si Rigor sa kanyang trabaho, sobra siyang pinagkatiwalaan ng may-ari ng restaurant. Ito na rin ang pinagkatiwalaang mamahalan yun, dahil lumipad daw ng Canada ang may-ari, at mukhang matatagalan pa daw itong bumalik. Ayon sa kwento ni Rigor, broken-hearted daw ang amo nitong babae, kaya naisip ang umalis ng bansa, upang makalimutan ang sakit. Naisipan na nga daw niyo na magpakamatay, mabuti at maaga itong nasagip ng kanyang mga empleyado. Napailing na lang ako, sobra-sobrang sakit ang iniwan sa aking puso noon ni Sian, pero kahit kailan hindi ko naisip ang magpakamatay. Naisip ko kasi, hindi lang ito ang lalaki sa mundo, para sayangin ko ang aking buhay na ipinagkaloob ng Diyos. Pero lahat naman tayo ay may pagkakaiba at paniniwala. Siguro iyon na ang tanging naisip na paraan ng babae. Marahil akala nito hanggang doon nagtatapos ang lahat. Isabel, bigla akong napalingon nang marinig ang boses ni Rigor. Kararating lang nito galing sa trabaho. O Rigor, kumusta ang trabaho mo? Nakangiti kong tanong sabay kuha ng bitbit nitong bag. Okay na okay. Anito at saka lumapit ito, para haplusin ang tiyan ko. Hello baby, nandito na si Papa, kakabait ka dyan, masiglang wika nito. Iyon na talaga ang nakagawian ni Rigor sa tuwing galing itong trabaho. Mas madalas kinakausap nito ang anak ko sa loob. Okay lang po ako Papa. Ako ang sumagot at kunway nagboses baby. Nagangat ng tingin sa akin si Rigor habang nakangiti. Kaagad akong nag-iwas ng tingin, dahil parang biglang sumingit ang gwapong mukha ni Sian. Diyos ko, bakit ba palagi kong naalala si Sian? Matagal ko nang pilit na kinakalimutan si Sian, pero bakit parang hindi yata ako nagtatagumpay? Wika ng isipan ko. Okay ka lang, may masakit ba sa'yo? Biglang tanong ni Rigor, sabay himas sa tiyan ko. Mabilis akong umiling at umiwas dito. Si Sian pa rin ba? Hindi ko na malayang sumunod pala ito sa akin dito sa kwarto ko. Dahan-dahan akong humarap dito. Nakalimutan ko na si Sian Rigor, mahina kong tugon. Kung ganoon, pwede bang ako na lang ulit? Seryosong tanong nito. Nagulat ako sa tanong nito. Hindi kaagad ako nakasagot. Rigor, alam ko at alam mong, hanggang kaibigan lang talaga ang may aalay ko sa'yo. Biglang naging malungkot ang mukha nito. Nakita ko ang bahagyang pangingilad ng mga luha nito sa mga mata. Oo, malaki ang naitulong mo sa akin ngayon, kung ginagawa mo ang bagay na iyon para pabalikin ang dati kong pagtingin sa'yo, pwede naman akong umalis. Pero, umasa kang balang araw masusuklian ko rin ang kabutihan mo sa akin. Oo, inaamin kong ginagawa ko ito ng may purpose Isabel. Umaasa akong babalik muli ang pag-ibig mo sakin. Kung ganoon, aalis na ako. Pakiusap huwag. Wika ni Rigor sabay yakap sa akin. Hindi ko kayang mawala kayo sa buhay ko. Pakiusap huwag mo akong iiwanan. Hindi ko alam kung ano ang dapat na isagot. Hindi ko maiwasang masaktan, dahil akala ko kusang loob ang pagtulong nito sa akin, iyon pala may kapalit at iyon ay ang mahalin ko muli ito. Magpahinga ka na, magpapahinga na rin ako, matabang kong wika. Bagsak ang dalawang balikat nito, nang lumabas ng aking silid. Kinabukasan, hindi ko na ito kinibo. Kapwa kami tahimik sa hapagkainan. Siya nga pala, basag nito sa katahimikan, pero hindi ako nagangat ng tingin. Lilipat na tayo ng tirahan. Nakabili ako ng bagong-bagong kondo, at sa tingin ko, mas safety ka doon, lalo at buntis ka. Alam mo naman na maraming loko dito sa lugar natin. Nagulat ako sa sinabi nito, pero hindi pa rin ako umimik. Galit ka pa rin ba? Kausapin mo naman ako o, nagsusumamong wika nito. Napabuntong hininga na lang ako, at dahan-daang nagangat ng tingin. Salamat, matabang kong wika. Kinabukasan, lumipat na nga kami ni Rigor sa kondo na sinasabi nito. Malapit lang iyon mula sa restaurant nitong pinagtatrabahuan. Sian POV.
I'm glad that you're here, my son. Nakangiting sumalubong sa akin si Mommy. Nakasunod din mula sa likuran nito si Joshua at Lance. Do we need a celebration right now? Nakangiting wika ni Joshua sabay tapik sa balikat ko. Of course, if that's what you want. Tugon ko. So ano, party na ba? Si Lance. Okay, let's have a party for our being reunited. Masayang wika ni Mommy. Anyway, where's my beautiful daughter Dana? She's busy with her studies, nakapahimulsa kong tugon. Nakita ko ang bahagyang paglungkot ng mga mata ni Mommy. I missed her so much. Naiiyak nitong wika. Kaagad ko itong nilapitan at niyakap. Hayaan niyo po, kapag hindi na siya abala, muli akong bibisita dito at kasama ko na si Dana. Pampalubag loob kong saad. Thank you son. Let's the party begin. Nakangiting saad ni Mommy. Nagkatawanan kami. Sobrang saya ng pakiramdam ko ngayon. Pansamantala kong nakalimutan ang mga problema ko sa negosyo, maging sa buhay pag-ibig. Marami kaming napag-usapan tungkol sa mga negosyo. Ngunit magkakaiba kami ng hilig pagdating sa negosyo nina Joshua at Lance. Si Lance, may sarili itong beach resort, at si Joshua naman, ay isa itong modelo sa mga men's magazine, pero may sarili rin itong modeling agency. Masasabi kong successful ang dalawa pagdating sa negosyo. Anyway, let's talk naman sa mga love life natin, natatawang saad ni Lance. Tumawa ako ng pagaksabay tungga ng alak. Wala akong love life, matabang kong wika, pagkatapos inumin ang alak. Nagkatinginan ang dalawa sabay tawa. Are you sure bro? Sa gwapo mong iyan, wala kang love life. Si Lance. E kayo mayroon ba? Syempre. Halos magkapanabay pang wika ng dalawa. Congrats! Natatawa kong saad. Hindi ba may kasama ka doon sa restaurant mo, noong minsan akong kumain doon? Ani Joshua na ang tinutukoy ay si Rebecca. At parang tanda kong nabanggit ni Mommy noon, na bigla ka na lang ikinasal, si Lance. Yes, it's true. Saad ng kararating lang na si Mommy, mula sa kwarto nito at kasama ang asawa nitong si Tito Bert. Bumati ako sa kasama nito. Pasensya na, natagalan kami sa kwarto nitong Mommy ninyo, makahulugang wika ni Tito Bert. Nagkatawanan lang kami. Hindi ko alam kung totoo ang nasagap kong balita, na di umano ikinasal itong si Sian sa anak ng bagong asawa ni Virgil. Nagkatinginan ang dalawa. Hanep ka bro, sabi mo wala kang love life. Iniwan niya na ako, malamig kong tugon sabay tungga ulit ng alak. I'm sorry son, malungkot na saad ni Mommy. Wala ako sa tabi mo noong mga panahong nasasaktan ka, dugtong nito. But what happened? Naguguluhang tanong ni Joshua. Wala akong nagawa, kung hindi ang ikwento sa mga ito ang lahat ng nangyari sa amin ni Isabel. Si Isabel pala ang babaeng pinakasalan mo. Hindi makapaniwalang tanong ni Joshua. Si Isabel na inaalila mo dati sa iyong restaurant. Natatawang saad ni Joshua. Nagsisisi na ako bro. From enemy to lovers ganoon. Si Lance. At hindi ko lubos maisip na napagkasunduan lang pala ang kasal ninyo, si Mommy. Akala ko simula nang may kasal ako, sasaya na ang buhay ko. Pero nagkamali ako, hindi kami pareho ng nararamdaman, malungkot kong kwento. Malay mo, mahal ka na noon ni Isabel, at hindi niya lang masabi-sabi. At mas lalong hindi niya nasabi ang feelings niya, dahil sa nasaksihan niya sa iyo kasama si Rebecca, saad ni Tito Bert. Kaya ayun. Iniwanan ka niya dahil sinaktan mo siya. Ani Lance. Umiling-iling lang ako. Sana nga minahal ako ni Isabel pero hindi eh. Kung mahal niya ako hindi niya ako iiwan. Kung mahal niya ako, handa niya akong patawarin at balikan. Pero kasal pa kayo hindi ba? May karapatan ka pa sa kanya. Subukan mong hanapin siya. At siguro naman, sasabihin mo na sa kanya ang feelings mo, kapag nagkita kayong muli, ani Joshua. Hindi ko alam kung paano siya hahanapin. Wala siyang mga social media account. Sayang naman. Anak, kung talagang para kayo sa isa't isa, pagtatagpuin pa rin kayo ng Diyos. Hindi man ngayon, malay mo bukas o sa mga susunod pa na mga araw. Dumating na nga ang buwan ng kapanganakan ko, kaya handang-handa na rin si Rigor. Mas lalo pa nitong sinisipagan ang pagtatrabaho. Sa katunayan, malaki na ang naiangat sa buhay nitong si Rigor. Maliban sa nakabili na rin ito ng bahay, nakabili na rin ito ng bagong kotse sa ganoon kabilis na panahon.
Minsan hindi ko maiwasang magduda, kung bakit ganoon ito kadaling umangat sa buhay. Napailing na lang ako, bakit ba ang sama ng isip ko? Marahil ganoon kabilis umangat si Rigor, dahil sa laki ng kinikita nito sa trabaho, at isa pa, wala naman akong dapat pagdudahan sa trabaho nito, dahil nakita ko naman kung gaano kalaki ang restaurant na pinamamahalaan nito, at alam ko rin kung gaano nakasikat ang restaurant ngayon. Mas madalas dumadalo ito sa mga press conference, para i-inform sa media at publiko ang tungkol sa kanyang umaangat na negosyo. Sa halip na pag-isipan ko ito ng masama, bakit kaya hindi na lang ako maging fair sa kanya, tutal marami na rin naman siyang nagawang kabutihan sa akin. Nakakapagod. Napabaling ako sa biglang bumukas na pinto, at iniluwa doon si Rigor. Halatang pagod ito sa trabaho. Gusto mo bang masahiin kita? Kaagad namang bumaling sa akin ng tingin si Rigor, sabay upo nito sa tabi ko. Kasalukuyan kaming nasa sala. Bakit? Anong bakit? Hindi ba sabi mo pagod ka? Oo, pero bakit mo ako mamasahiin, hindi mo naman ginagawa iyon sa akin? Kunot noo nitong tanong. Napaawang na lang ang mga labi ko. Kung ayaw mo naman, hindi naman kita pipilitin, nag-aalala kong tugon. Siyempre gusto, anito, pero bago ko ito masahiin nagbihis na muna ito, at napagdesisyonan nitong sa kwarto na nito magpamasahe, kailan ka pa natutong magmasahe? Sa pagkakaalam ko, hindi ka marunong nito, wika ng nakadepang si Rigor. Wala, pinagpapraktisan lang naman kita, natatawa kong wika. Medyo natuto lang naman ako magmasahe dahil noon kay Sian. Trip kasi ako nang huli na magmasahe, kaya ayon, medyo may natutunan na ako ng kaunti, lalo at nagsuhestyon ng huli na manood ng mga massage guidelines online. Rigor, may sasabihin ako, nag-aalangan kong wika. Oo na. Kaagad na tumihaya si Rigor, at nakakunot noong tumitig sa akin. Anong oo na? Matagal bago ako sumagot, panay lang ang lunok ko sa aking laway. Sinasagot na kita, April Fool's Day ngayon, anito at muling tumaob ng higa. Ano ba Rigor? Walang kinalaman ang April Fool's Day sa sinasabi ko. Inis kong wika. Nakita kong dahan-daang bumangon si Rigor, at seryosong tumitig sa akin. Sigurado ka ba? Baka napilitan ka lang. Sigurado na ako Rigor. Nagulat ako nang bigla akong yakapin ng mahigpit ni Rigor. O ang tiyan ko. Sigaw ko nang bigla kong naramdamang sumakit iyon, hindi dahil sa higpit ng pagkakayakap sa akin ni Rigor, kung hindi dahil parang manganganak na ako. Manganganak ka na ba? Tarantang tanong ni Rigor. Nakita ko ang biglang pamumutla ng mga labi nito. Parang, aray, dalhin mo na ako sa hospital Rigor. Sa halip na buhatin ako nito, nakita ko pa itong nagparot-par ito, at parang biglang nawala sa sarili. Ouch! Ano ba Rigor? Sigaw ko tsaka tila biglang bumalik sa sarili si Rigor. Dali-dali ako nitong binuhat, at dinala sa ospital. Halos maghalo ang luha at sipon ko dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman ko, habang nandito ako sa delivery room. Sian, sigaw ko. Hindi ko alam pero biglang dumula sa bibig ko ang pangalang iyon. Habang lumilipas ang mga minuto, mas lalo kong nararamdaman ang sobrang sakit, na hindi ko pa nararanasan sa tanang buhay ko. Para akong unti-unting pinapatay, iyon pala ang pakiramdam ng naglilibor. Sigurado akong ganoon din ang nararamdaman ni nanay, noong siya naman ang nagluluwal sa akin. Sian, umiiyak kong sigaw, manganganak na ako. Ma'am, just relax. We are going to do an internal examination, saad ng karor ating lang na doktor. Ano po iyon? Umiiyak kong tanong. Nalalayan akong umayos ng higa, at nagulat ako ng dahan-dahan nitong ibinaba ang aking panloob na basang-basa na yata, dahil naramdaman ko kanina na may kung anong likido ang lumabas sa maselang parte na iyon. Ibukan niyo po ang dalawang mga hita ninyo, nakangiting wika ng doktor. Ayaw ko po. Bakit ko po gagawin iyon? Nakakahiya po. Wika ko sabay sigaw nang maramdaman ko ang biglang paghilab ng tiyan ko. Ma'am, isantabi niyo po muna ang hiya ninyo. Natural lang ang ganitong bagay para sa amin, dahil trabaho po namin ito. Ngayon, kung hindi mo ako susundin, nakasalalay ang buhay ng anak mo, mariing paliwanag nito. Dito natin malalaman kung malapit na bang lumabas si baby. Dahil sa sinabi ng doktor, napilitan akong ibuka ang mga hita ko.
Parang lumukso ang puso ko, noong sabihin nitong sa pamamagitan ng internal examination na iyon, malalaman kong malapit nang ang lumabas si baby. Sabik na akong makita ang anak namin ni Sian, hiyaw ko ng dahan-dahan nitong ipasok 2 daliri sa loob ng ano ko, kasabay din ng paghilab ng tiyan ko. Just inhale, and exhale, utos nito. Napilitan kong sundin ang utos nito. Hindi ko akalain na ganoon pala kahirap manganak. Pagkatapos ng internal examination, sinabi nitong malapit nang ang lumabas ang anak ko, kaya naman halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Mas lalo din humilab ang tiyan ko, at umalsa ang sobrang sakit. Tagaktak ang aking pawis, habang nasa kalagitnaan ng pag-ere. Ilang sandali lang, ay lumabas na ang batang pinanabakan kong makita. Lalaki ang anak namin ni Sian. Tila biglang naging baliwala ang lahat ng sakit. Nang masilayan ko na ang malaanghel na mukha ng anak ko, hindi ko maiwasang mapangiti, habang pinagmamasdan ng batang nasa braso ko. Kahit bagong silang pa lamang ito, halatang may itim at makakapal ang kilay nito. Maging ang pilikmata nito, ay sobrang malalantek kagaya ng pilikmata ni Sian. Matangos din ang ilong nito kagaya ng kanyang ama. At ang korte ng mga labi nito ay ang tanging namana mula sa akin, maging ang kanyang balat. Ang sarap-sarap sa pakiramdam, ganito ba talaga kapag naging ina ka na? Yung tipong kayang pawiin lahat ng sakit na dinadala mo. Yung tipong anak mo lang, at ang kapakanan nito ang nasa isip mo, habang pinagmamasdan mo ang kanyang mukha. Hindi ko maiwasang maisip si Sian. Paano kaya kung hindi ako lumayo sa kanya? Magbabago ba siya, kapag nalaman niyang buntis ako? Hindi na ako aasa, malungkot kong wika sa aking sarili. Hindi pala mali ang muli kong tanggapin sa buhay ko si Rigor. Dahil siya naman talaga ang tunay na nagmamahal sa akin. Siguro kanina pa iyon nag-aalala sa akin. Gusto kasi nitong pumasok sa delivery room, kaso hindi siya pinayagan ng doktor. Hindi pa rin ito nalalaman ang gender ni baby. Ayon kasi dito, mas exciting daw kung hindi niya malalaman, kaya hindi ko na rin ipinakita sa kanya ang ultrasound result ni baby noon. Hindi ko rin ito isinasama sa tuwing namimili ako ng mga baby things noon, ayon na rin sa kagustuhan nito. Pagkatapos ng 2 oras, pinadidi ko na si baby, ayon sa payo ng doktor. Hindi ko akalain na sa 19 anyos, ay magkakaroon na ako ng supling, samantala noon wala akong ibang pangarap kundi ang makapagtapos ng pag-aaral. Lumipas pa ang maraming oras, tuluyan nang ang nasal ayan ni Rigor ang anak ko. Makikita mo sa mga mata nito ang labis na tuwa, habang pinagmamasdan ng bata. Ang pogi-pogi naman ng junior ko. Bigla akong napatingin dito. Bakit junior? Kasi Rigor Junior ipapangalan ko sa kanya. Napaawang na lamang ang mga labi ko. Wala akong magagawa kung ito ang nais na pangalan sa anak ko. Pagkatapos kong may discharge sa ospital, kaagad kaming iinuwi ni Rigor. Nasurpresa pa ako dahil nakakuha na pala ito ng yaya na mag-aalaga ni baby, hanggat hindi pa ako malakas. Hi po, ako po si Ria, pakilala sa akin ito. Ngumiti ako at bumati na rin. Ang pogi naman ng anak ninyo. Pero bakit parang hindi nagmana kay sir? Gulat kaming nagkatinginan ni Rigor. Napansin ko ang biglang pagbabago ng ekspresyon sa mukha nito. Wala itong palm na humakbang papunta sa kanyang silid bitbit si baby. Ate Ria, pwede na po muna kayong magpahinga, nakangiti kong wika kapag kwan. Mabilis namang tumungo ang maid. Kapapasok ko palang pinagpapahinga na ako. Ang bait naman. Narinig kong bulong nito, bago ito humakbang patungo sa kanyang silid. Sinundan ko si Rigor doon sa kanyang kwarto, ngunit nagulat ako noong nakita ko ang napaka-colorful na silid, kung saan niya dinala ang bata. Mahimbing na natutulog si baby sa kanyang cradle. Pasensya ka na, hindi kita naalalayang makapanhik dito sa itaas. Narinig kong seryosong saad ni Rigor, ngunit ang kanyang paningin ay nasa batang nasa kanyang higaan. Tumikim ako at nilapitan ito. Okay lang, saad ko. Sorry pala sa sinabi ni Ate Ria, kapag kwan ay wika ko. Totoo naman, hindi ko kamukha si baby, kasi hindi ako ang ama, malungkot nitong wika. Hindi nga ikaw ang ama, pero ikaw naman ang nandito para sa kanya. Siguro kung hindi ka umalis doon, hindi tayo magkasama ngayon, dahil iyon ang paraan ng Diyos para magkabalikan tayo. Talaga bang hindi mo mahal si Sian? Talaga bang ako na uli ang mahal mo? Ayaw kong umasa at masaktan.
Oo, totoo. Dahil dyan, niyakap ako ni Rigor ng ubod higpit, nalalayan ako nitong makapunta sa aking silid, upang makapagpahinga. Marami pa kaming pinag-usapan, at napagkasunduan ni Rigor. Nasa iisang silid na rin kami natutulog.